DZGB. Hatod sa Indo kan DZGB asin kan iba pang partner organization ang programang Barkada ni Jesus. May katuyuhan na mainganyar ang mga hobenes na maghiras kan sa indang eksperyensya sa pagtubod katoliko asin ang mga naging biyaya kan mahal na Diyos na nagdaranin mahay na buhay sa pagiging Barkada ni Jesus. Barkada ni Jesus, may katuyuhan na magpartisipar ang mga hobenes na maging parte kan evangelisasyon asin maging maray na tagahatod kan misyon din pagtubod sa komunidad. Barkada ni Jesus, kaiba si kabarkadang Ate Jenny Balyaran, digdi sa DZGB. Always number one, always at your service. Hello, hello. Good afternoon po sa Sutoy Agabos mga tugang. Kamusta? Aldaw po ni Sabado. Mag-iribahan kita sa kudalas stress ng pagkahapon. Digdi po sa programang Barkada ni Jesus. Nangurod doon na po kamo mga tugang. Happy weekend po ano. Sana po nasa marhay po kamong kamugtakan. Lambang miyembro kang familia, mga hobenes, ang satuyang mga kabarkada, ang saktuyang mga kasangkay. Ayun, ang sangkay po, iyo po ang waray na tataramon na ang gustong sabihon, friends, amigo, or ano pa man po na apod kang mga magbabarkada. And saro po yan sa tuyang mga tutukaron ngunyan na pagkahapon mga tugang, kaya pwede po kamo mag-apod mag-text sa 0938-891-5475. Kamo po mga tugang, paano po kamo nagpipili ng barkada? Paano po kamo nakikisama? Ano po, igwa ba kamo ng mga nagkapipirang mga rason kung nata gusto nindo makipag-amigo, makipagbarkada sa sarong tawo? Igwa ba kamo ng mga, kumbaga palatuntunan? So, kumbaga, nasa puro kandila ko ano. So kumbaga mga tugang, so pigihiling nyo na dahilan kung nata gusto nindo maging barkada ang sarong tao. Sige daw po, tikwila na nindo si Ate Jan sa 0938-891-5475. Paano po kamo nagpipili ning barkada mga tugang? Live mo po kitang ngunyan sa toyang Facebook page via DZGB News Online. I-share po ang sa toyang Facebook Live ngunyan na pagkahapon. And live mo po kita sa toyang YouTube channel DZGB Legazpi. And of course, sa toyang YouTube channel. And happy birthday po pala sa mga nagsaselebrar kan sa indang kompleanyo ngunyan na pagkaaldaw. Agosto 1, si Brother John Shapno. Happy birthday po sa imo ano. And si Tita Jing dyan sa Santo Domingo Albay. Happy birthday man po sa imo. And ang sa tuyong pag-iriba dyan sa youth ministry man po sa SRNP, si Despi, nalingawan ni Ate dyan so full name, balikan ko later. So, mga tugang, kunya na bulan ng Hulyo, nagkaigwa po ning pigaapod na Philippine Conference on New Evangelization o ito po baga na PCNE 2026. Saro po ini sa natapos pa sa ng edisyon kang pigaapod na largest annual Catholic Information Gatherings. So igwa po ning mga ipigpadara ang Legazpi Diocese para po magrepresentar duman and saro nga ni po sa padi na nagduman is si Reverend Father Aaron Llasos. And mga tugang, may mga hobenes man po sindang kaibahan as in iba pa pong
ministry, youth sectors digdi po sa probinsya kang Albay, and rinibo po ang mga nag-attender digdi. Ginibo po ini mga tugang duman mismo sa University of Santo Tomas, UST Manila. So sa pangingenot po iyan kang Office for the Promotion of the New Evangelization sa pakikipagtabangan sa CBCP's Episcopal Commission on Evangelization and Catechesis. So ang tema po mga tugang, iyo po itong sutiga apod na sangkay. So ang sangkay nga po mga tugang, sabi ko po sa inyo, saro po iting waray term. Na ang gustong sabihon, friend, or amigo, amiga, companion, or close fellow traveler, na inspired nga ni po duman sa John 15 verse 15 where Jesus says, I have called you friends. So ang tema po kang celebration iyo po ang sangkay, I have called you friends. So this year's conference po, pigi-imbitaran kita na i-rediscover ta ang sa tuyang mga pakikipagbarkada bilang parte kang Christian discipleship and evangelization, kasi nga ni po mga tugang ngunyang po baga year of mission, kaya padagos man ang pangapudan sa tuya. Si Bishop Bong Bailon pa baga padagos ang pangapudan na ipadagos na lang po ang sa tuyang mission sa evangelization, sa pagpartisipar sa mga aktibidades, and especially napapanahon po ini mga tugang. So main highlights po duman sa ginibong konferensya, iyo po ang ongoing implementation kang Synod on Synodality. Kung saan, ipigiinggan niya man po kita na kumbaga mas para rumunta pa ang satuyang communion, ang participation, asin ang satuyang mission po bilang simbahan. So, kang July 24, 2025, nagkaigwa po ning main conference sa clergy, religious and lay faithful, and igwaman ning kumbaga ipigtalaan duman na panahon po para sa mga jóvenes youth conference, para na kung sa impig focus po talaga duman sa mga young people and youth ministers. So kasabay po duman sa mga speakers sina Cardinal Jose Advincola, iyo po ang Arsobispo kang Manila, si Cardinal Luis Antonio Tagle, iyo po ang Pro-Prefect of the Evangelization. Okay, si Arsobispo Charles Brown, ang satuyang Apostolic Nuncio to the Philippines, as in iba pa pong mga obispo, mga kapadaan, religious leaders, and Catholic lay missionaries. Alright. So, hello muna kay Divina Osera. Good afternoon po, Miss Divina Osera, and hello man kay Jack Renz Agravante. So, sa to yung mga bisita, ngunya na pagkahapon mga tugang, yung nga ni po ang mga representantes kay ni pong PCNE, as in, yaon na siguro si Ate Christian Diaz. Ate Christian Diaz, sa ina po, sa tuyang mga bisita, ngunya na pagkahapon. Hello. Ayan. So, audible po ako? Yes, very clear, Ate Chris. Yes. Ayan. Good afternoon, Sis Jen, and to all our listeners, to all our kabarkada. So far po, mag-isa pa lang ako dito sa ating Zoom. Wala pa yung ating mga guests. Oo. Sana po, na-submit ba sa kanila yung Zoom link? Okay, sabi ni wait lang po. Sabi ni Follow up po natin. Okay, kuya, sabi ni Gerald Aranya, good PM Ma'am Jen. Ako po Barkada 1 sa collection. Ano yun? Makapili ki mautang po ay no ko. Yung pala ng Kuya Gerald Aranya. Ayun. Okay. Sige. Alright, habang tiga-alat nga ni ipo follow up ni Ate Chris. So sa toyang mga bisita, blessed sacerdotal anniversary po kina Reverend Father Neil Aranas dyan po sa St. Jude, Tadayos Parish. Father Neil, good afternoon po sa imo and congratulations po. Blessed sacerdotal anniversary. And si Reverend Father Eric Martiliano man, nagsaselebrar man kan sa iyang sacerdotal anniversary. As in, sa iba pa po na nagsaselebrar kan sa indang sacerdotal. Sisay po ang mga iba pang mga kabatch kay ni na Father Neil Aranas. Alright. So, yes, happy birthday.
Happy birthday digdig kay Tita Mary Agnes Jing Rodriguez. Ayun, sa Magayunon na taga Santo Domingo. Good afternoon po sa imo, Tita Jing. Happy birthday po sa imo. Ano po, kamusta po? Nagluto ka na po dyan kipansit? Alright. Okay, sige. Sabi ni 844, pabati man po kami digdi ati dyan sa Barangay Bitano, Kang Legazpi City. Listening po sa imo. Maugmahon kami ati dyan pag Saturday dahil lanta nakatutok po kami sa programang Barkada. Ayun. Thank you so much po. Okay, so ang DCGB po pala is in need of IT. Graduate of computer related course, please apply to DCGB po. Digdig ang sa indo pong application letter isabit po kay EBP Glanjay Barcelon. I-address po ang sa indong letter. Okay. Sige, ang oras mga tugang, 1:18 na ning pagkahapon. Okay, iano ta siguro nga na saro sa mga tinawan doon ni Cardinal Tagle duman po sa ginibo po na PCNE, kasi po saro po sa nakakuha po sa sakuya ki magayuno na reflection po duman sa pagtiripon, though day man nga po ako nag-attender duman, pero nahiling ko po mga live nila, mga items na ipigpaluwa sa paagi po kang CBCP. Nahiling mo dyan po, Jerome, yung may kinaaraman sa Friends, yung nasa thumbnail baga, Jerome, yung nasa thumbnail na may sayings with Cardinal Tagle. Yan, naramdaman ko na si Jaden Daspi, kang SRNP. Happy birthday po sa imo, Jaden Daspi. Kang nakaaging Saturday, bisita ta po sinda. Saro po siya sa mga bisita kang sa San Ramon Nonato Parish. Happy birthday, Jaden Daspi. Nako. And advance, happy birthday po pala sa gabos na mga kapadaan. Digdi po sa Diocese kang Legazpi. Sa inman po kamo sa bilog na kinaaban ang sa tuyang mga padaba, mga mahigusol. Silang sa tuyang mga ginagalangan ng mga padi po. Advance happy birthday po sa August 4. Data po paglingawan na bation po ang sa tuyang mga padi sa kanya-kanya pong parokya. Saro po ini sa magayon na celebration po kafiestahan ni St. John Marie Vianney na tigrurumdumta ang sa tuyang mga kapadaan. Priest Day, August 4 po yan mga tugang. Kasabay po kang celebration kang Priest Day, magkakaigwaman po ning ordination para po sa deacon and para po sa mga magiging padi. Digdi po gigibuhon iyan sa Albay Cathedral alas 8 ning pagkaaga. Kaya kasabay dyan, siguro igwa kitang tulong deacon na oordinahan and duwang padi po, duwa o tuloy. Kung sala po ako, pwede po nindo sa Kuya Isen. So Liz, thank you so much. So yan po ang sa tuyang abangan ngunyan na maabot na August 4, okay? So saro po mga tugang sa nakakuha sa sakoy aki magayon na reflection duman po sa ginibong PSNE na sabi po ni Cardinal Luis Antonio Tagle, pigsabihan niya po, pigparamdam niya ang mga young Catholics na ang real friend po will never hand you gossip. Gossip, ibig sabihin po, day ka po tig-chismis, day ka pang istorya, day ka pigigibuhan, ki maraot na tataramon, ki ka tigigibuhan ni ano man na istorya na makakaraot po sa imo. Usaro po ini sa kumbaga patanid na ipigbaluwas po ni Cardinal Tagle na
ito po baga ng mga rumors and hurtful jokes. So mga makakakulog po baga sa satuya ang mga tugang na sa hiling ta ang sarong tawo kapag tigtuturing ta na barkada, alagad nakulugan kita dahilan ta igwaning tataramo na binutasan na nakakulog sa tuya. Naku, anohon po yan, bato-bato sa langit, ay tamaan, huwag magalit. Pero pwede po kamo mag-share, digdi po sa ito yung programa, kasi baka po iba po kamo ning mga experience na friend mo man siya, haloy na kamo magbarkada, haloy na kamo nag-iibahan, pero chinismis ka o kaya ipigbang istorya ka, di ba? So, sabi po ni Cardinal Tagle, friends who constantly criticize others will eventually turn on each other, urging the youth to spot the pattern early in their own circles. So, ang gossip da po, kaya po kayo ni rumpagon ang satuyang tiwala. Ang gossip po kaya kayo ni rumpagon ang satuyang pagkamuot sa satuyang kapwa. So, a person who feels truly accepted becomes a faithful friend in return. So, mga tugang mas malino po na sabi po digdi ni Cardinal Tagle na I have called you friends. Friendship is sharing the holy things that we have experienced from God. So, sabi niya po, real friendship demands gentleness towards those who struggle, not judgment or quiet exclusion from the group. So, pag ang saro po bagang tawo, pigtuturing tang barkada, di kita siguro may experience siya. Do minsan, may mga panahon talaga na maabot din ang oras na magkakatampuhan kamo or di kamo mag-uulay ning halawig na panahon, pero the real friendship da po, di po makausa ning kulog ning buot sa imo mga tugang. So, sabi ni Cardinal Tagle, mag-ingat po da kita dyan kasi ang arog po kaayan na barkada, hindi po totoong barkada. Yan. Okay. So, a real friend will never hand you gossip. Okay? Saro pa mga tugang na pigasabi ni Cardinal Tagle, pig-emphasize po niya duman sa ginibong PSNE na i-accepta po ang satuyang mga friends fully without gossip, shame or rejection. Lalo na po kapag may mga problema kitang na-experiensyahan, minsan po apwera sa pamilya, ang satuyang madadalaganan talaga, iyo ang satuyang mga tunay na barkada, ang satuyang best friend, di ba? So, sabi po ni Cardinal Tagle, the person who gives you a lot of headache is the person that you should love the most. Nako, ulitin ta daw, the person who gives you a lot of headache is the person that you should love the most. Sabi niya digdi mga tugang na makukuha ta da po, mamimidbidan ta kimaray ang satuyang barkada kapag ini po totoo sa satuya. So, kumbaga, warang plastikan, warang relibakan, and wara, di talaga po mabutas ning istorya. Di ka ipapangistorya, di ba? Di ka ipapangistorya. Kundi, itataram ini sa imo directly. Kung igwa ka man ni medyo baka umaray, na ginibo, kung may attitude ka man na bako kaangay-angay, personally, isasabi da po ini sa imong mga tugang. Pero pag kita man kaya sinabihan, minareact man tulos kita, di ba? Nadadagit tulos kita. And binakos iyan sa tuwa ning kulog kipayo, ning kulog ning buot. Pero mga tugang sabi ni Cardinal Tagle, kung ang sarong tawo daan nagsabi ka, kitotoo sa satuya, alagad ikakarahay ta, dapat tada po yung kamutan. Dapat tada po mas padabaon sinda kasi kumbaga mas pigtatabangan kita na mas mag-grow, 'di ba? Mas tigtatabangan kita na mas maging marahay na tao kasi pa man ang masabi sa satuya kung bako man nga ni Mariso ginibo mo pero
pigsasabihan ka na, uy, marayon ngayon sa ginibo mo, arog-arog kay ni, ito palan bako man. So, ito po, bako ito real friend na maiko-considerar ta. Pero kapag ang sarong tao, sinabihan ka, ning katotohanan, alagad, ikakarahay mo, maski ikinakulog kang payo mo, ikinakulog kang buot mo. Sabi ni Cardinal Tagle, padabaon asin, kamo tantada po sinda mga dugan. Kasi, yan po ang pigasabing real friend. So, he urged the youth to guard their friend circles carefully, choosing truth and loyalty over rumors and love over careless talk. So, yan nga po mga tugang. So, kumbaga, realidad na nangyayari mga tugang realidad na nangyayari sa satuyang buhay-buhay na talagang minsan makulog, minsan katotohanan na pigasabi sa tuya. Alagad kung ang barkada ta, totoo talaga na tigasabi sa tuya, pigsusuhay kita, tigtatabangan kita makurihiran, saro po yan na sangkay. Saro po yan na friend. Yaon po yan para magtabang sa imo, para ma-accompany ka sa ikakarahay ka sa imong buhay. Minsan minari-act din tulos kita, pero sabi nga ni, it takes time para isipon ta, tama ba talaga so sinabi kang sa kuyang barkada? Siguro maano kita na okay, nakulugan. Ako nagkulog sa payo ko, pero sabi ni Cardinal Tagle, dapat na po daas sindang kamotan. Kasi kung sisay ang tao na totoo sa tuya, iyo man po dapat ang ikonsiderar ta bilang tunay na barkada. Yun. Sabi ni Father Dave Ramoso last week, ang tunay na barkada, ayuda po sa barkada, ayuda sa tawo na tunay na nagdadangog sa satuya. The act of listening dapat, iyaon po talaga, okay? So, iyaon pa si Ate Christian Diaz. Siguro ma-commercial muna kita, mga tugang, sa tuyang pagbabalik, i-double check ko muna kung iyaon na sa mga gesta, kung nakalaog na sinda. Kung dyan, tamang oras, 1:00 imagining hapon. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas, Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Tuhod. Siko. Baywang. Aray!
Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, balik na po kita digdisa sa tuyang programang Barkada ni Jesus. Ate Christian Diaz, siya ang kabadyan sa online. Alright. Hello. Okay. Ayan. Ika-ate Christian, nakapag-attender ka na ba duman sa PSNE? Ayan. So, ako po ay hindi naka-attend sa sa dakulaon na magay na conference na ini kan mga Catholic. However, kasi sa Manila ini and may conflict sa schedule ko, and I think there was a registration at hindi ako pwede. However, maganda magayunon so mga natukar duman Ate Jen. So para share mo nga ni Kasubago, ito so mga importanteng punto na tinauan ning doon kang sa tuyang mga minamahal na kardinal as in mga speaker duman. So siguro magayunan po ta kung naka-attend there kasi I'm also part of the lay. However, since naon kita digdi sa Bicol, may iba kitang responsibilidad, I wasn't able to attend there. But I believe na magayunon so mga tinukar duman and magayunon so napili na theme duman Ate Jen sa pinaka-conference. Bagay na bagay sa programa ta na Barkada ni Jesus kasi ang sentro talaga is the true friendship. At magayunon siguro magayon Ate Jen na itukartang unay so sa tuyang gospel na hali mismo digdi sa tuyang so pinagkuanan kang team kang conference na ini na sangkay I have called you friends. So gusto ko pong basahon Ate Jen so sa tuyang gospel messages or at sa tuyang mga gospel reflection para ang sa tuyang mga nagdadangugman sa ngunya na hapon makapag reflect man sinda. So sabi po digdi kuwaon ko po sa pinaka buong kabuuan kang gospel passage na inihali sa John 15 verses 12 to 17. So basahon ko po, my command is this: love each other as I have loved you. All right. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Pero hindi pisilo nito Ate Jen. Ubala kay paliwanag mo an. Lay down one's life. Ito talaga ito ang true friendship. Okay. Magsakripisyo kita for the sake of our true friend. Gurano ka importante Ate Chris na dapat nagasakripisyo kita sa tuyang tunay na mga barkada. I think sobrang importante ito Ate Jen kasi duman talaga ipinapahiling as in mapapatunayan nato sa tuyang sarili kung anong klaseng friend kita. Diba? Na baka sa oras ning kagipitan tigbayaan ta na so amiga ta. So we are not really a true friend. Yes. Kagaya baga ni Jesus all throughout, no? Pero kung babalikan ta so ibang mga gospel account, siguro marumduman ta so si Jesus nagsasuffer na. Tapos sa iya mga disciples, sa iya mga apostles saro-sarong nawara. Yes. So gari makulugon ito sa buot ni Jesus. However, it's a reminder for us na even if sometimes we fail, no? Our friends still sa tuyang kaguranan si Jesus, pero minsan na naghahalat no magbalik. So kita man kung igwa man kita mga friends na medyo
binayaan kita, medyo na pasiblag, ipangajik ta sinda and halatunta that they will come back and then talagang dadamayan kita all throughout Yes, sa opo. tuyang journey. Oo, kasi siguro kapag mga arog kayan, Ate Chris, dyan din, sabi mo baga, alaton sindang magbalik, siguro saruyan sa paagi kang act of listening na, diba? At ipigko-considerar taman sinda na, diba? At kasi may pinag-aagihan man sinda, diba? Yes, oo. Kasi minsan, meron kitang tendency na so, gari gusto kita lang makaresibikan pagkamuot sa tuyang friend. Dahil na minsan nalilingawan ta na sindaman igwaman mga sadiring pinag-aagihan, igwaman sindang sadiring mga struggles in life. So we really have to be patient and we really have to siguro pahalawigon ang sa tuyang padaba o pagsabot, as in pagtiwala sa satuyang mga friends, no, like just like what Jesus did, na talagang pighalap niya na mabalik man gila yung sa mga apostles na sa iyang tinuturing na mga true friendship. Yes, tama ka dyan, Ate Chris. Hello muna kay Barkadang Homer Realista Lola, ang sa to'y ama na barkada, I guess relative ini ni Father Dibs Odiver. Hello po, Sir Homer Realista Lola, dyan po sa Ginubatan, Albay. Alright. So, sabi mo, Ate Chris, kanina, ang hugot title tango niya na pagkahapon iyo ang, Lord, saan ba talaga ako nabibilang? Jesus says, halika kaibigan, may lugar ka sa aking misyon. So, possible ba, Ate Chris, i-identify kung saan ba talaga kita nabibilang bilang sarong persona? Ayan. So, minsan talagang may mga kahaputan kita kaan, especially our young ones. Isay, ako daw talaga ngaya, para kiisay daw ngaya ako, o sa in community ako belong, sisay ang mga iinutong kong mga friends na talagang magiging parte kang sa kuyang pagtalubo. Pero definitely po, we belong to something greater. Yeah, yun yung permitang pag-isip mo. There is always a place for us. Kasi hindi man kita digdi ila mag-exist sa mundo kung there is nothing, there is no purpose for us. There is always a place for each one of us to belong. Kasi we are a relational being. So, di ba sa psychology, hindi tayo nag-iisa. We were created to belong to a group, to something. And exceptional na po doon sa mga tao natin inapod maging mga hermit baga kaya itong panahon yung talagang kaya nilang walang friends, as in they were really dedicated solely to the Lord, napunta sila sa mga bundok na warang tao. But in general po sa satuya sa ngunya na panahon, we are really called to a relationship, to belong to a group, to a community where we can grow and as well as sinda din mag-grow sa satuya. Yes, okay. Yeah. So, magayon nun, Ate Chris, kasi pwede taiyan i-apply mismo sa satuyang mga youth ministry, sa mga organizations or iba pang youth sectors na satuyang kinabibilangan. Kasi magayon din talaga na natukar ta din bagadigdi kaya sa mga nakaaging episode kung paano kita mas magiging maray na individual para kumbaga magswak kita duman sa organisasyon or sa ministry na sa tuyang kinabibilangan. And magayunon kasi ining PCNE saro inisa sa tuyang mga pagirumdom kung neta paano kita and nada kita dapat mas maging marhay pang barkada sa ibang tao, diba? Opo, okay. So, hindi lang yan, Ate Jen. Siyempre, ang sarong pagiging barkada, meron niyang
pero may stages, di ba? Yes. Kahit din sa iba-ibang relationship, no? Sa mga May stages. may Oo. stages yung friendship. Yes. So, primero, And apera sa stages, Ate Chris, igwaman ning mga words of affirmation na Yes, dapat oo. ramdaman kita, di ba? yes, igwaman yan kay talagang mga, minsan nga ni, ang mga magbabarkada, igwa sindang sa diring termino sa grupo ninda na sindang lang nagkakaintindihan. Tama, oo. Ano nga po duman? May mga call sign. Yes, Yes. oo. Mm-mm. Na sinda talaga nagkakaintindihan ka iyan. Ikaw So, ba, that- ikaw ba may may ka-close ka ba? May best friend ka ba? Or may amigo ka ba na igwa kang ka-call sign, may call sign? I think bako siya ano yan, ang tawag doon, so term ng pag-upod mo sa close friend mo, halimbawa may best friend ako, ang upod ko sa iya, instead na so name niya, Oo. ang upod ko sa iya, Maricoy. Ibig sabihin, Maricoy. kumari ko kasi siya eh. Kumari ko sa ano. Alright. So pag sinabing Maricoy or Mare, Okay. parang ano yun, alam na, nagkakaintindihan na. At sa akin naman, ang tawag niya, Ate Koy. Ibig sabihin, kasi mas mato ako, ate. So, ibig sabihin, ano yan, nagkakaintindihan na. And, igwa pa akong iba-ibang group of friends kasi since ako ba, Ate Jen, extrovert. Oo. so very difficil sa Kabaliktaran ka mabuhay kang na mga walang friends, na walang ka-group. So, whenever I go to Laguna, I May mga have kagrupo certain group. Tapos meron inyang friends na magkaka-age bracket kayo. Yes. Ikaw ba, Ate Jenny, guwa ka magka? Yes, so, kung oo. mga ka-age bracket mo. Iba yung mga barkada ko sa simbahan, iba man Yes, so, oo. so mga barkada ko sa galaan, Yes, sa kabuahan. Yan. So parang naka-ano siya, naka per ano siya, per team. So kung gusto ko may kaibahan ako sa galaan, maduman ako sa mga friends ko na gusto ninda magparagala, magduman sa ibang lugar. Kung gusto man ninda magsalensyo, iguman ako mga friends Yes, na oo. gusto ninda so ano lang baga, matukaw lang kamo, maski warang foods, maski warang ano dyan, maistoryahan lang kamo. So, it's a very good din na attitude kang sarong tao kasi parang maski minsan solo ka pero feeling mo, wara, hindi ka din talaga nag-iisa. Yes, oo. So, importante talaga yung open ka din sa friendship. Yes. Sabi kasi, pagka igwa kang tunay na mga barkada, you become true to them. Hindi ka nagpe-pretend. Yes, So, kasi yun ang tunay na barkada. You show kung ano ka and they accept you as you are and they correct you. Yung sinasabi natin, may tinatawag tayong fraternal correction among friendship. Kung totoo talagang kaibigan mo yan, anong or gustong kabarkada mo sabihin yan. kang fraternal correction, Ate Chris? So when you say fraternal, brotherhood, sisterhood, magkapatid or tinuturing mo siyang kapatid. That's why you correct in such a way na gusto mo siyang mapakaray. Not Yes. to criticize, not to put that person down, but to help that person realize na baka may dikit siyang nagibong hindi okay na makaka-apekto sa iba. So, you can correct. So, yun yung inaapod tang fraternal correction. Opo. And sa iyan din sa friendship. Iyan din saro sa tinaawan doon duman ni ni Cardinal Tagle kasi kung si Seda so tawo na nagdataram sa imo kitotoo maski ikakakulog kang payo mo pero ikakarahay mo, ikakauswag mo, mas dapat daayang padabaon, Ate Chris. Oo. Yes, oo, syempre. Kasi natural naman Ate Jen, di ba, makulog pag Yes. kino-correct tayo. Para din si Lord, pag tinatawag kita ng mga struggles in life, mga lessons, araw talaga si Lord, true friends sa tuya, minsan kaipuhan ta talagang, ano nga yan, pulpugon. So, gari ka, pulpugon, madisiplina. Maulian. Yes. O magising ka sa katotohanan Yes. na so, way mo palang iba na. Oo. So, ganun rin po friendship that a real friend would not
would not think bad against us, but would always accompany us in a journey when we are weak, when we are down, when we are on a different path. So, nyaon ang true friend to bring us again back. Lalo na kung ang friendship mo ay naka-center kay Lord. Yes. Diba? So, yun yung susaro sa mga pigsasabi ni Cardinal Tagle sa conference na ini, that maging sentro si Kristo sa satuyang komunidad, sa satuyang barkadahan, no, sa satuyang pag-evangelize. Tama, No, sa opo. Okay, hello muna kay Tanggol Abrera Chan. Good afternoon po, Mr. Tanggol Abrera Chan. Bakit Tanggol ang iyong pangalan? Marami ka bang pinagtatanggol? Joke lang. Hello kay Aldric Nimo and Richard Mendiola. And sa iba pa po na nakatutok, Jerome, ano mo na lang ako, i-notify mo ako kapag may maglaog sa Zoom, okay? So, Ate Chris, siguro, kang mga panahon, na-involve ka man ba sa mga piga-upod na youth ministry? Yes, oo, napulo. So, nagpuon muna ako sa youth choir sa Daraga Parish. Opo. Siguro mga year, di ko na matandaan. Yun na. So, mga 20 plus years ago, during my youthful year. So, meron akong group sa youth ministry ng Daraga Parish. Okay. Meron din at the same time youth group among the Legion of Mary. They are the devotees of the Blessed Virgin Mother, sa Blessed Virgin Mary sa Daraga Parish. So ang tawag sa kanila mga Legion of Mary. So ang tawag sa amin mga juniors. Kasi mga aki kami kan mga senior. Okay. Mga senior. Ayan. Pag may mga parang by stage na din. Pag nakaabot ka na sa senior, ang apod na sa gugurang. So, ayan, yan dalawa sa parish. And then when I left for Santa Rosa, Laguna, kasi nag-start ako duman. So, nagpuo naman ako being part of the Singles for Christ. Yes, so, yan, maugmaon man sa Singles for Christ. Tama. Namin kasi sain-sain man kami nakakaduman. And then after the Singles for Christ, napadpad naman ako sa choir ministry or music ministry ng The Feast by Brother Bo Sanchez. So, napuno na ako pinag-agihan. And finally, yung pinakamatagal ay medyo hindi na ako youth, pero I oversee the youth group of the Dominican College of Santa Rosa for that's for 20 years or 18 years. So ako na yung nag-head ng mga youth. Very good man, Ate Chris. So kumbaga saro ka talaga ngunyan sa ladawan ka mga jóvenes na wara sa edad na okay, kahit maski maghaloy kita sa youth ministry, yang pa magiraray, di ba? Yes, young at heart. Yes, young at heart. Okay, thank you Ate Krisa. Pero may nailing na ako sa Zoom. Di ko lang nakuha sa pangalan. Josel Sanyosa, kamusta unta daw siya? Kumusta ka? Uy, kumusta ka bilang barkada? Barkadang Josel Sanyosa, good afternoon. Welcome sa programang Barkada ni Jesus. Kamusta ka? Yaon ka na ba? Pwede ba ma-open ang sa imong camera? Yaon na din si Jovic Dato. Wow. Aram nyo ba? Naalit ako. Kala ko, wala ka mo niya na hapon. But thank God, nakahabol ini sina Josel Sanyosa and Jovic Dato. So, familiar ang sa inyong mga pandok ay nahihiling ko na ini sa mga youth organizations digdi sa simbang. Baliktad lang yung camera ni Josel, ni Barkadang Josel Sanyosa. Ayun. Okay, sige. Josel, kamusta ka? Okay lang po, Barkada Chani. So, hi po sa mga kabarkada na nagasubaybay sa Barkada ni Jesus. Good afternoon po. Hi, good noon, rather. Yes, opo. Sa inkangon yan? Nasa parokya? Actually,
Nasa parokya po ako nin Libon, pero from St. Peter and Paul Parish po ako. May vicarial meeting po kaya kami ganyan. Okay. Kaya pala. So, barkadang Giselle, halay ka na sa youth ministry or ano pa ba sa imong mga pinagkakaabalahan? 8 years na po ako sa youth ministry and kakagraduate ko lang din po. And syempre, after makagraduate, need na maghanap ng work. Okay, sige. Thank you so much, Barkadang Giselle, and welcome again here. And saro ka palang duman sa nag-atindir kay ining PCNE. Okay, sige. Okay, balikan ko na lang si Giselle, we have also Barkadang Jovic Dato. Jovic, good afternoon po. Welcome po sa DCGB. Good afternoon po. Nice to be back sa programa po nito na Barkada ni Jesus. Yes. Salamat po kay Ate inviting us. Sa ingkang ngunyan, Barkadang Jovic. Proud po ako ngunyan digdi sa parokya. Kakatapos lang po kang vicarial meeting mi, kaya po na-late ako. Nag-message pa ako kay Ate Ki. Okay. Magkairiri ba ka mo ni na Barkadang Giselle? From St. Peter and Paul Vicariate po si Barkadang Giselle. Ako po from St. Rose of Lima Vicariate. Ayun. Okay. So, sige. Siguro magdiretso na kita. Ano ang namatean mo kang saro ka duman? Nag-participar ka ba duman sa PCNE? Saro ka duman sa mga kaibahan? Yes po. Okay. Yes po, nakapag-participate po kita. Kamusta yung kamusta yung pagmati mo na saro ka sa participantes duman? Affirmation po siya kan sa kuyang mga prayers before po mag-PCNE. Yung kung saan sabi ko naghagad po ako ng signs po ang dapat ning gibuhon sa ministry. Tangan agos na magtalo po. And duman po sa PCNE, nakakuha po kami ng mga bagong ideas and mga bagong kaaraman kung paano may effectively na makapag-evangelize sa tuyang mga young people sa tuyang parokya. Ayun, okay. So, dakulaon na bagay ang experience mo duman sa PCNE kasi kumbaga apera duman sa imong pag-atindir i-share mo din sa imong na-experiensyahan duman Barkadang Jovic. Yes po. Siguro po i-share ko na saro duman sa pinaka-ugat or pinaka-topic duman po sa focus duman po sa PCNE. Iyo po ang kung paano kita makapag-evangelize nin effective lalo na po muna na panahon. And ang tinaawan doon po duman iyo ang pagkakaigwan nin hararom na relationship with everyone. Makuha po yan sa pagiging barkada, pagiging friends. So tayo po umunyan kang PCNE, sangkay, which means it is a Visayan word which means a friend. Nagabos kita inaapodan ngunyan kang simbahan na maging friend sa tuyang mga tugang sa pagtubod ng effectively makapag-evangelize po kita. Yes, opo. Ika personally, Jovic, paano ka nagpipili ng barkada? Siguro po, kung parehas kaming core values, ito ang sa kuya, sa mga considerations ko. Pero po, ang PCNE, tinuran po kami na dapat maging inclusive sa pagpili kang barkada dahil sa Jesus nga bako po perfecto sa iyang mga circle. So, ibig sabihin, kaipuhan ta mag-reach out digdi sa mga taong kaipuhan ka sa tuyang presensya, whether regardless kung ano man po ang estado nila sa buhay. Ayun, okay. So, maging pangarog ka sa Jesus sa pagiging barkada. Ayun, so magayon ito kasi kumbaga pag ang barkada mo talagang pareho sa indong values, parang magayon so magiging resulta and magayon ang sa inyong pag-iibahan Barkadang Jovic. Okay, thank you so much. Okay, balikan ko naman si Barkadang Giselle. Okay. Ayun, kay Barkadang Giselle, paano ka nagpipili ning barkada and paano mo ipigko-konsiderar ang sarong tao na okay, amigo ko ini?
Ako po, honestly po, ang barkada ko lang po talagang consider is ang ministry po, and then kaklase ko na piga-estriyan ko po up until now. Pero po if nagapili pa ako ng barkada, syempre of course ang environment kung hain sinda, mas okay po ako sa environment na kung saan si Lord or si Jesus ang sentro po, mas safe po ako duman. Ayun. Okay. So, wala kang masyadong kung saan ka magduman, may barkada ka ba kung kaarog ka ito? Ay, social butterfly man po ako. Like, madali po ako makapag-adapt ng environment, even ikaag po ako sa medyo matured po sa ako or medyo mas gurang po, mas madali po akong mag-adapt ng environment, madali po ako makahalubilo po sa iba. Ayun, okay. So, magayon kasi arag palan kaiyan. Pag madali kita makipaghalubilo, barkadang Giselle sa ibang tao, more friends ba ang sa tuyang Marn? Ano po, ulit po ako. Kapag matibay ba kita makipaghalubilo sa tuyang community, madali din ba kita makakuha ng mga marin na barkada sa yao dyan sa community kung saan kita yaon? Actually po, on my experience po, yes po, no. Pagkasaro kitang hovenes or tao na madali makipagbarkada sa iba, mas madali man kita makibuild ng connections with others na minsan mas mapapadakol, as in mapapalawakan sa tuyang friendship po. All right. Okay. So, thank you so much for that, Barkada and Giselle. Igo ba kita, Kuya June, ning sponsor para sa Bareta, Kuya June? Igo ka ting sponsor for 2 p.m. Okay, sige, babalikan ko kamo, Barkada, Giselle, and Barkadang Jovic and Auntie Chris. Kaipuhan ta muna mag-commercial, maghanap buhay, okay? Sige, and sa iba pa po na mga reaction, mabasahon ni man later on. So, oras, 1 minuto bago mag-alas 2. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Eksaktong alas 2. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pag-inganyar ni Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. ang mga opisyal kang lokal na gobyerno na gamiton ning marhay ang eGov.ph app para maparikas asin mapagian ang serbisyo kang gobyerno sa mga namamanwaan. Sigun kay Abalos, makakatabang ang eGov.ph app para maging mas marikas, mas epesyente asin mas maging madali ang pagpaabot ting tabang sa mga Pilipino, lalo na kung hali ang serbisyo sa gobyerno. Ang eGov.ph app ang mayor na digital government platform na ipiglansar sa iraram kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, balik na po kita digdi sa tuyang programang Barkada ni Jesus. Kamusta? Nakabalik na po kita sa tuyang Facebook page via DZGB News Online. I-share po yan mga tugang asin ang sa tuyang mga bisita ngunyan na pagkahapon digdi sa programa. Ayo po ang mga hobenes na nagpartisipar po duman sa PCNE. Balikan ko na sina Barkadang Jovic. Alright, Barkadang Jovic and Jovic Dato and Barkadang Josel Sanyosa. So, digdi muna kita sa satuyang segment. Modelo mo, modelo ko. Okay, sa masararom na mga kahaputan, may kinaraman digdi sa tuyang pagpartisipar sa programang o sa konferensya na PCNE na may temang Sangkay Finding Friendship in Christ. May party ba sa conference o sa rong talk o sa homily or sa sharing o simpleng eksperyensya na nagpaluha, kumbaga nag-create ng emotional impact sa Indo? And pwede ba nindo ini i-share sa tuya? Sige, pwede balikan ko si Barkadang Jovic. Go ahead po. Sige po. So, sa kuya po siguro, pinaka-highlight kan sa kuyang experience naman sa PCNE. Ito pong sarong concurrent session na Sabadong hapon, duman po sa missionary discipleship na kung saan nakataning ko po unexpectedly sa pong sister. And duman po rin na-affirm na maray, na-affirm padagos sa kuyang pangadji, sa kuyang bukasyon, na garid naman ako tinawan ni inspirasyon kan kagurangnan sa paagikan sa iyang Espiritu Santo na maging sarong missionary disciple sa kuyang pamilya, sa kuyang mga kakasabatan ko. So duman po nag-ignite sa kuyang puso na padagos na magsimbag sa misyon ng simbahan sa pag-evangelize. Okay. Barkadang Jovic, mantang day ka pa nag-attender duman sa PCNE, ano yung way mo para magpadagos yung evangelization? Kasi sabi mo, na-realize mo na dapat ipagpadagos yung mission. Pero sa buhay mo, sa ka talaga nagpuon para sa araw ka yan na activity, yung evangelization, may organisasyon ka ba na pinuunan? Yes po. Nagtuon po ako sa Youth Commission na kung saan naka-experience po ako na magtaon ng mga talks, ng mga session, nag-facilitate ng mga formation session para sa tuyang mga jóvenes. And duman po, experience ko po duman magtaon ng talk, mag-session, mag-facilitate. Pero po, kang pag-attend ko po kang PCNE, nagkagawa po ako ng inspirasyon na bako ito, so very recommended na very effective way sa pag-evangelize, kundi dapat mag-build ng relationship sa mga taong kinakaulay mo. Tanganing personal lang ma-encounter mismo sa Jesus. Wow, magayunan ito na parang kapag may namimigbidan ka, nag-iba po duman sa session na ito. Wow, okay. So, magayon kasi parang ang nasa isip mo, pag may namimidbidan ka, ang katuyuhan mo dapat mag-rebuild ni magayon na pag-ibahan, relasyon duman sa sarong tao. And saro ito sa naging kumbaga dalan para mas magtalubo pa sa mission na yaong ka para sa evangelization. Yes. Wow. Sige, balikan ko din si Barkadang Josel. Ikaw ba, Barkadang Josel, ano point duman, punto na sa hiling mo, dakulaon, so realization mo na, very lucky ako kasi yaon ako digdi sa arog kaining konferensya? Ang pinaka nagtatakman po sa sa kuya po is sarap pong concurrent sessions na kung saan po may mga guests po kaming katikista galing sa
nakalimutan ko po yung pero part po siya ng Mindanao wherein grabe po ang realization ko na kung saan sa ministry po, baga ang realization ko is kung sa ministry po, minsan nagareklamo pa kita if warang budget, if nagareklamo kita if saan kita magukuning mga needs ta, pero sa mga katikista po duman is nagalakaw po sila ng 4 to 5 hours para lang makapag-catechize, and then magkakaon sila sa gilid lang ng kalsada, tapos bago ka mabendisyonan bilang isang Katoliko, sa kanila required na dapat may tinatawag silang paghuhulma ata yun, or paghubog rather. May tinatawag silang paghubog na kung saan need mo muna mag-attend noon for 6 months bago ka ma-evangelize. So grabe ang realization ko naman na minsan sa ministry, grabe ang minsan kami nagareklamo sa diri namo na napapagal, pero may mga sangkay palan kita sa ibang parte ng Pilipinas na kung saan mas grabe pa ang pigaagihan nila and grabe ang courage nila. So grabe po, so tinaong inspiration po sa ako ni katong nung mga katikisang po yun. Yun po. Oh, parang na-feel ko so sinasabi mo kasi nagtitindog ang balahibo ko kasi kasi parang nahihiling ko din talaga ang status ko mga katikista. Kasi para baga sa nagyaon sila sa simbahan para magtaon ng katikism, nagduduman pa sila sa mga eskwelahan, 'di ba? Pero kita sa Youth Commission minsan talaga naisip na pag ma-implement kita ng programs tapos warang budget. Napapaaray na kita, mas sa imba ka rin mako aning budget. Tapos minsan pigluluyahan na kita, parang abutan na lang magdiretso. Nako naman. Pero magayon po pala mga tugang kasi duman sa PCNE parang na-picture out so role kang kada ministry and nagbuto duman sa pigasabi ni Barkadang Josel na kumbaga kung sa hiling ta kita sa Youth Commission napapagal kita, parang wala kitang karapatan magreklamo, di ba? Tama ba? Kasi yung iba nga grabe yung pinag-aagihan. Okay, so magayunan lang sa sharing kaining duwa po. So may pagkakataon ba duman sa conference na sinabi nindo sa diri nindo na Lord, inipalan ang gustong ipaabot sa sakuya ni Lord? Sige, Josel, go ahead po. Ako po, honestly po kaya, ako po so Covenants na kung saan may nag-aagi po ako sa crisis ng pagtubod recently actually po. Okay, pero sige. Yes po, dawa po nag-aagi ako duman sa crisis na yan to. Pigapilit ko ang sadiri ko na mag-attend sa mga activities, mag-show up kung saan kaipuan ako. And one of the realization po duman sa PCNE na grabing realization ang itinaos ako ni Lord na okay, kay pantang minsan napapagal kita pero bako yad to ang factor na dapat magpundo na kita. So kay pantang mag-rest pero after ta mag-rest kay pantang magpadagos pangata ta igwang mga jóvenes sa igwang mga tao na kung saan siguro kita kan ginagamit ni Lord na instrumento para ma-inspire sila or para magkaigwa ulit sila ng hope. Ayun, okay. So, maanuhon lang Barkadang Josel kasi if you don't mind, okay lang kung i-share mo sa Samoya kung naka-experience ng krisis duman pag-abot sa pagtubod. Anong nangyari? If pwede lang, okay lang kung diin mo siya i-istorya as a whole, part lang. Yes po. Actually po, feeling ko, dara po siya ng pressure since graduating, so naka-graduate ka na po. Siyempre, so pressure na kahit pan mong makapag sa family mo, kahit pan mong mag-provide for yourself and everything. So, nag-aabot na po sa point na kung saan tiga-question ko na si Lord and aram kong bawal yan to. Pero, nag-pray pa ako everyday na sabi ko, Lord, tabangan mo po ako makaalpas sa krisis na kung saan ako yakan ngunyan. And then, even po during on the way kami ng PCNE, naghahapot po ako na sa kadakla na tao or na jóvenes na active sa simbahan na mo. Nga ta ako ang igwang privilege para maka-attend ng PCNE. So nag-question po ako. And to be honest po, grabe pong answer so tinao ni Lord sa pag-attend po ng PCNE. Grabe ko pong realization. Sabi ko,
Okay. So, sure ako na, bako lang ako nakaka-experience ni Kade. So, ano ko po na, salamat, dako lang factor po sa PCNE actually, na kung dati po, minsan pag may activity kami or need ko pumunta ng simbahan, nagasikip po ang dibdib ko talaga. Pero, ngunyan po, honestly po, daw po ulit kong sinasabi, magaan na po ulit ang loob ko pag pupunta ako ng simbahan and nakakahinga na po ako ulit ng maayos. Wow, yan naman talaga ang the best. Kumaga, after duman sa na-experiencean mong krisis, yaong ka na naman. Parang nag-recharge ka lang, Barkadang Giselle. Tama ba? Yes po, apo. Wow, thank you so much. Ano, sige, balikan ka later. Thank you for your sharing. Sige, balikan ka naman si Barkadang Jovic. Barkadang Jovic, same question. Go ahead po. Sige po. Sa kuya po, siguro ang maihiras ko na kung saan namatian ko so presad siya kan kagurangan during my PCNE was during the last day po na kung saan nag-igwa po nin exposition of the Blessed Sacrament. Kasi po before pa man po nag-PCNE, nag-igwa po ako ni 9-day na novena na nag-pray po ako 1 hour in front of the Blessed Sacrament. Tanganing hagadon po sa kuyang mga prayers ngunyan sa punto kan sa kuyang buhay na kung saan naghahagad po ako ng direksyon kung pasain po ang sa kuyang buhay. Ngunyan po, kahit itong pag-expose po ang Blessed Sacrament duman during the last day, namatian ko po, grabe sa pagkamot kan kagurangan sa kuya, reflecting on my journey on the PCNE na may mga taong nagtutubod sa sakuya at may mga taong ipinapadara si Lord para tawan ako ng direksyon sa buhay. As in po, during the PCNE, during itong exposition of the Blessed Sacrament, tinaw ko na po subilog kong yes sa kagurangan na masunod po ako sa iya sa bukasyon na itinataon niya po sa sakuya. Ayun. Kumbaga wala nang patumpik-tumpik pa, Lord. 100% Lord, ibibigay ko ang lahat. Ayun. So talagang yun talaga po, Barkadang Jovic, yung realization mo. Pero kung ibababa ta siya sa imong youth ministry, dumansa na ako among adult sa PCNE, ano man yung realization mo or commitment mo na okay, araw ka ini ang maitatabang ko sa youth ministry na kung hain ako bilongon yan? Yun po. Siguro po ang pinaka may tatabang ko po yung pagiging friend, pagiging sangkay sa sainda. No matter where they are, no matter who they are, no matter what they are, I'll be a friend like Jesus to them. Yes. Yun din baga kasi ang kumbaga nahihiling ko din na kaipuhan kang mga jóvenes sa mga youth ministry na dapat may madadalaganan sila na kuya and ate sa ministry, diba? Tama ba? Yes po, ate. All right. So, kung tatawan ka ng pagkakataon na makauron mo ay sa imong sadiri, ano ang pagirumdum mo sa imong sadiri ngunyan? Siguro po ang pagramdam sa sadiri, perming arugon sa mga examples po ni Jesus. Be faithful to Him. Okay. Be faithful. Sa halawig mo ng pag-serve, Barkadang Jovic, nag-abot na din ba sa punto mo na parang naging unfaithful ka? Yes po. How many times? Kaya nga po duman sa PCNE, grabe so namatian kong pagkamot ng kagurangan. Because despite the unfaithfulness in the past year, God continues to call me and God continues to send me on the mission. Okay. So, si realization mo ba na arog ini despite sa naging unfaithful ka noon, sa hiling mo ba dahil nag-participate ka sa PSNE and halika na sa youth ministry, possible pa ba na mag-abot sa point na magiging unfaithful pa ako, lalo na pag may problema? Siguro po, day man kita makapangako 100% because we are humans. Okay. Pero po, iyaon po ang sa tuyang paghinguwa na padagos na makasunod kay Kristo. And ini pong mga eksperyensya, iyo po yung magiging inspirasyon ko tanganing padagos na makasunod sa mga examples ni Kristo. Okay, thank you so much, Barkadang Jovic. Balikan ko po si Barkadang Giselle. Barkadang Giselle, sa youth ministry kung saan ka belong, may napipicture out ka ba na gusto mo pa mangyari after the PCNE?
Honestly po, after PCNE, nagkaigwa po kami ng meeting with actually po, so mga nag-attend pong kaibahan ko is mga core officers po sa ministry. Yes okay. po. And then after the ministry, grabe po talaga shared knowledge ng PCNE sa Muya, and nag-meeting na po kami and nakapag-decide po kami na magkakaigwa po kami ng activity wherein i-integrate po na mo sa mga activities and natutunan during sa PCNE, na at least dawa so mga ibang kabarkada ta na hindi man nakasabay sa PCNE is ma-experience kung so magayo na bareta na pigatok doon sa to bilang sarong kasangkay, and of course mababa taman sa parokya kung so mga na-experience na mo sa PCNE. Ayun. So kumbaga integration. Yes, po. Ano pinaka nagustuhan mo? May napili na ba ka mo duman na medyo part kang ginibong conference na talagang gigibuhon ninyo dyan sa inong parokya? Maliban po sa mga concurrent sessions na na-attendan po na mo. So, iba-iba po kayang sessions ang na-attendan na mo. Depende po kung saan po ang gusto na mo. So, nagkahiwa-hiwalay po kami. Kaya, iba't ibang realizations so, po siya. Throughout? Opo. Everyday po, iba-iba pong sessions yung ina-attendan po namin. So, maliban po doon, isa po sa feeling namin, naging highlight po namin is yung feast worship po, na wherein may mga, may nag-share nga ni po duman na ang ibang youth daw na Katoliko, minsan na iimbatan sa ibang sekta is because may mga youth na gusto mag-worship. So duman po sa PCNE, pinagirumdum po na may feast worship, may worship na ginanap, may ginawa po, and saro po yan to sa integrate po na first time po na maka participate sa isang feast worship po, and sobrang gaan po niya, sobrang relief po yung nabibigay niya sa sarili po. Yes po. Wow. So sa hiling mo, Barkadang Giselle, magiging epektibo ang arog kaya na activity at implementation kong program sa parokya? Yes po. Nag-look forward po kami duman since dakulaon po impact ng activity na yun sa amin. So nag-look forward po kami positively na ma-implement man po na ma-integrate man po naman sa ibang mga sangkay. Yes, opo. Magayon na kasi na-mention nyo yung kung paano ka mo nagpipili ng barkada, diba? And may mga nahiling din kasi akong items regarding duman sa mga pahayag ni Cardinal Tagle sa pagpili ng friendship na dapat magdikay duman sa ang tunay na barkada dahil daan nag-gossip, diba? And kung si Seda ang nagtatao sa to akikulog kipayo, dapat mas padabaon. Ano ang nyo doon? Ano ang masasabi nyo duman? Kasi may mga nahiling akong post na parang so iba, hugot ang nangyari. Sabi na, ako naman kasi ngayon Cardinal Tagle, pinakawalan ko na kasi di ko na kaya. Kamu mismo na nag-attend din duman sa PCNE. Ano ang nyo, thoughts nyo doon? Sige, balikan ko nga si Barkadang Jovic. Sige po. Sa kuya po ang thoughts ko duman, simple ho naman sana po. Kasi po, so naging explanation po kay ito ni Cardinal Tagle na foundation niya duman sa mga statements niya. Iyo po na maging arog ni Jesus. Si Jesus sarong barkada sa iyang mga disciples na dahil siyang pinipili na nahiling niya sa tao na aki man ini kan Diyos, na initugang niya. So kaipuhan mamutan niya no matter what. Pero po kung nag-abot na sa punto na difficile, we have to love Him more. We have to love her more. Ayun. So aron po kayo, aron kay Jesus, dahil po siya nagtanong ng kulog ng buot despite everything na kinasaiyakan mga tao, pero still He loves, So ito ang pangapudan sa Satuya, sa Satuya ang Gabos bilang mga disipulo ni Kristo. Okay, thank you Barkadang Jovic. Sige, balikan ko din si Barkadang Giselle. Alright. Okay. Sige, wala excuse madali si Barkadang Giselle. Alright. Sige, Ate Chris, okay lang mag-reflection muna kita. Okay. Sige, damugunta po mo ng mga tugang ang scripture reading and reflection ni Ate Christian Diaz kang ACI family. Okay, so
mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 15, verses 12 to 17. My commandment is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I have learned from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my commandment, love each other as I have loved you. I no longer call you servant, I have called you friends. So napakaganda ng sinabi ni Jesus, we were called not just to follow, but to be His friends. Tinatawag ko kayong kaibigan, at napakalalim ng mga salitang iyon. Ang kaibigan ay hindi ginagamit, hindi iniiwan, hindi hinuhusgahan. Ang tunay na kaibigan ay sinasamahan, at iyon ang ginawa ni Jesus. Maraming kabataan ngayon ang nagsasabing, wala akong mapagsabihan, walang nakakaintindi sa akin, pakiramdam ko mag-isa ako. Ngunit ang mabuting balita ngayong araw na ito, hindi ka nag-iisa, may kaibigan kang naghihintay sa iyo. Ang pangalan niya ay si Jesus. At kapag natagpuan mo ang pagkakaibigan iyon, hindi mo nagugustuhin sarili lamang. Gusto mo rin itong ibahagi. Yan ang tunay na kahulugan ng new evangelization. Hindi lang ito tungkol sa pagsasalita tungkol kay Jesus. Ito ay pamumuhay kasama niya. Ang pagdadala ng iba palapit sa Kanya. Baka ikaw ang maging daan upang makilala niya si Jesus. Maging tunay na sangkay o kaibigan o kabarkada. Ayon nga kay Cardinal Luis Antonio Tagle, during the PCNE 2026, evangelization begins with authentic friendship. True friends know how to wait patiently for others. The church should become a place where no one walks alone. Jesus calls us friends, not merely followers or servants. He's inviting us to share His mission. So let us ask the Lord to give us the courage to become His witnesses of love and mercy wherever He called us to be. At home, in school, in the church, in workplaces, in our own community. At sa mga kabataang naghahanap ng direksyon, naway matagpuan ninyo ang inyong tahanan kay Kristo. At tulad ng mga unang alagad, naway maging mga kaibigan, kasangkay, na handang magdala ng iyong pag-ibig sa buong mundo. Amen. Thank you so much, Ate Christian Diaz, sa magayunan mong reflection niyo na pagkahapon. So magayunan po ang challenge sa tuya na maging tunay kitang kasangkay o kaibigan, maging tunay kitang kabarkada. Thank you, Ate Chris. Sige, hello muna kay Limuel. Mirna Olanyo Peña Redondo. Ayun. Okay, and si Hannah Hamor. Good afternoon po. As in, sa iba po ng mga nakaantabay, si Ringman ang rayao na sa indang harong. Balikan ko si Barkadang Giselle. Nahihiling ko talaga sa face ngayon ni Barkadang Giselle na maaliwalas na talaga si face niya. Parang sa tunay na kaugmahan talaga, feel ni of course si Jovic din. Opo. Barkadang Giselle kanina, nag-excuse ka parang ano yung thoughts mo doon sa pigsabi ni Cardinal Tagle about friends? Actually, one of my thoughts po talaga, and piga-remind ko po ang ibang youth na one of the greatest lessons na nako kay Cardinal Tagle na imold ta ang sa dirita bilang tunay, as in mapagpadabang sangkay, no? Grabe po sa mga patama ni Cardinal Tagle, and even most of the siguro guests natamaan, and mapapasabi ka na parang hindi pa talaga ako tunay na friend or tunay na sangkay, may mga pigalabag pa ako sa mga rules ng sangkay. And sarap pa pong one of the greatest lessons na nako ako po is like Jesus, no, we should
still call Judas as a friend, no? Daw ini sa taong nakapag naging cause ning siguro kagabatan or kasakitan sa buhay ta, we should call them as a friend, just like what Jesus did to us. Wow, okay. Thank you so much for that, Barkadang Yusel. Sige, bago tatapusan ang episode na ining, bago kita magduman sa next segment, palit dugtungan nindo ini. After PCNE, I want to become a young person who is... Sige nga. After PCNE, I want to become a young person who is... Balikan ko si Barkadang Jovic. Sige nga, Barkadang Jovic. After PCNE, I want to become a young person who is... Okay, after PCNE, I want to become a person who is a friend of Jesus and who is a friend like Jesus. Yeah. Ganda. Talagang tunay na kasangkay. Tunay na sangkay ini si Barkadang Jovic. Thank you po. Sige, how about naman si Barkadang Jusel? Go ahead po. After PCNE, I want to be a true and loving sangkay, not just on my community but also on the world of Jesus. Yan po. Yay! Ganda, no? Masi kami dakulong key realization sa mga sinabi nyo. And for sure din sa mga naghihiling as nagdadangog. Siguro, ako nga ang pagmati ko, sabi ko, sana nakapag-atender din akong PCNE. Every year yan, di ba? Next year. Next year po. Second pata ng July. Wow, okay. So, ayun. Thank you so much for sharing sa experience nindo. And hopefully, talagang mas magdakol pa yung mga hobbiness na mas dakol pa yung na-inspire nyo. Dahil na-inspire nindo sinda, makakapag-inspire man sinda kay iba, 'di ba? So parang maadakol talaga. Madakol ang mga sangkay. Ang mga tunay na sangkay. All right. So, duman pag-abot sa religious vocation or sa iba pang anong sa hiling nindo na mas dapat pang pakusugon sa bokasyon, bako lang presensya na yaon kita bilang tao na okay, gibuhon ko ini as a youth leader. Ano ba dapat ang sarong katangian ng isang youth leader na dapat igwa siya para yung mission, yung vocation na magpadagos, kumaga mautob to, especially ngunyan, 'di ba, is year of mission. Sige nga po, Barkadang Jusel. Sa kuya po, ang siguro commitment pa po, no, na pagka as a leader, no, sa simbahan or nag-serve sa simbahan, piga dapat i-take ta ang mga activities or mga events, not just na parang piga-orderan kita, but we should take them as a responsibility na kung saan di kita mapapirit, dapat piga ta ang buotang sa diri sa pag-implementing activity yato, and dahil kita magreklamo. Yes, okay. Dahil magreklamo, tsaka dapat yaon sa commitment. Okay. Yes po. Sige po. Thank you so much, Barkadang Jusel. Sige, how about si Barkadang Jovic? Siguro po, ibabase ko po sa kuyang kasimbagan, duman po sa sarupang concurrent session na natandaan ko, duman po tungkol sa leadership and synodality. Nakita bilang mga nagigiya na mamayo sa mga holiness, sa mga ministry, kay puhanta po maging inclusive, kay puhanta po i-accompany gabos na muyang makarani kay Kristo. Dapat di kita nin pinipili and dapat yaon sa tuyang pag-welcome sa sainda gabos, sa gabos na nagmumuyang makaibahan si Kristo. Kasi kapag nag-abot na po sa punto na nagpipili kita, kan mga gusto ta sana, duman po, di kita nagiging friend of Jesus. Baka upaarag ko ito si Kristo. Si Kristo, inaapod ang gabos, as in, wini-welcome ang gabos. So ito po ang babalunan ta sa mission na ini, na maging inclusive kita. Yan talaga Barkadang Jovic. So, dapat mamatean din kasi kang gabos na dapat welcome, wala talagang pinipili. Kasi siguro in reality may mga dakulong pa ki mga
persona, yung may pamilya, individual, may mga young persons na day tapasinda naabot kasi baka yaon pa sa feeling ninda na they sinda belong, diba? That's why siguro magayunon ang magiging resulta talaga kang sa indong continuing mission. Kasi kapag naabot nindo sinda, lalo na sa mga rayaong baga sa hararayo ng lugar, dakulon dyan yung mga hobbiness na dai pa masyado na-involve sa simbahan, sa mga youth organizations, nahiling mi talaga na yaon pa din sa takot ninda na ay baka di kami belong, di kami, pero iyan na campaign na pagiging inclusive, magayunon siya kasi through that talagang dakulon kita king mainganyo and the realization kang mga young people and the family of course na ma-realize ninda na welcome kamo digdi, talagang marani talaga sinda. Parang may si Father Tony Pet, kilala nyo si Father Tony Pet Balyares. Si Father Tony Pet, diba, midbid siya sa tatarama na ipadagos ang misyon. pag nakakauli ko siya, pirmi niya sinasabi na ipadagos ang misyon and nagbilog siya kisarong group of mission talaga na nagduduman sa mga hararayong barangay. Tiga-abot nila sa mga day na nakakapagsimba, day na And I know, sa mga young ones, arog nindo, talagang kayang-kaya. Kaya, we're trying our best din talaga na ma-look forward mi kamo na one day. And as in mo niya nahihiling mi na nagpupuuna sa Indo. Kaya, thank you so much and congratulations po. Kaya siguro sa mga nagdadangog po ngunyan, mga tugang, especially po sa mga parishes, kung hain po bilong ini sina Barkadang Jovic Dato and Josel Sanyosa, maggrani po kamo sa inda and magtabang po kamo sa mga activities, sa mga pigbibilog nindang program sa parokya kasi talaga pong makakatabang ini sa inyong pag-grow, pag-develop, yung pagtalubo nindo kang pagtubod sa mahal na Diyos talaga pong yaon. And so at this point, Barkadang Josel, Jovic and Ate Chris, digdi po muna kita. Okay ka na dyan, Barkadang Jerome? Tugon sa hobbiness. Tugon sa imo. Tugon sa gabos. Okay, dangugunta po ang pahayag ni Pope Leo XIV. Friend is not only someone who's fun to be with, though that is good too, but it's someone who helps you grow closer to Jesus, someone who encourages you to become a better person. Good friends also push us to seek help when life gets difficult or confusing. Good friends will always tell us the truth, even when that's not easy to do. Scripture says that faithful friends are like a strong shelter and a treasure. I hope you are forming friendships like that, even during this conference. Friendships rooted in faith, rooted in love for Jesus. Whether it is a trusted adult or close friend, it's important to speak honestly about what you feel, what you think, what you experience. Honesty will help you put your feelings into words. And honesty will allow Jesus to work through the people that He has placed in your life. Ayan, yan po si Pope Leo. Milang siya sa Indo as part of our tugon kasi gusto mo siya i-connect sa realization nindo sa PCNE. Duman din sa naging pahayag ni Pope Leo. Sige nga, okay lang ba mag-share kita kung ano yung nakuha at duman, ano yung pwede tang i-connect sa PCNE and duman sa message ni Pope Leo. Okay, go ahead po, Barkadang Josel. So, sa kuya po, ang ma-connect ko naman sa sinabi ng Pope Leo is, totoo no na minsan, pilion ta ang sangkay or friend na piga sabihan kita direkta or prangka, no? Ta ini sa mga friend na tunay na nagapadaba sa tuya, naga-care sa tuya, no? Na minsan truth hurts pero mas magiging foundation ta ang pagiging faithful or loyal sa circle of friends ta para mas mapatibay ang relationship ta, no? Bilang sarong tunay na sangkay, dapat piga-isip ta ang seguridad as in kung ano ang tama
sa ibang sangkay, no? Dapat magikitang inspirasyon, magikitang modelo, as in, part ng pagiging tunay na sangkay is dapat totoo kita. Yan lang po. Yes, opo. Ano kaya pwede mangyari, Barkadang Josel, kapag nakikipag-friends kita pero bako kita tunay na sangkay? Pwede po siya mag-result into many aspects po, pero usad po sa sarap po sa pinaka factor, no, pag kita naging tunay na sangkay sa mga friends no, pwedeng malid ta sinra into wrong way sa na kung saan the iman to way na piga look ni Jesus Christ or piga want ni Jesus Christ para sa buhay ta, no. Pero bilang pag sarap kitang tunay na sangkay sa kaibahan ta, no, bako lang friendship or so connection bilang friends ang may build ta, no, may build taman kung may build taman ang pagkakusog ng faith na to kay Jesus Christ. Yan lang po. Ikaw ba, Barkadang Josel, naka-encounter ka na ning bako tunay na sangkay? Ako po, honestly, imamold ko po ang sa diri ko para maging bilang sarong tunay, as in mapagpadabang sangkay. Though daiman po ako perfectong hovenes, no? Pero piga i-embody ko po ang pagiging tunay na sangkay or pagiging tunay na friends sa iba. Yes po. Barkadang Josel, ano ang magigibo mo? Halimbawa, may na-encounter ka na friend mo na, kaibahan mo na, pero na-discover mo na bako pa lang siya tunay na barkada. Ano ang magiging reaction mo? Madadagit ka ba? Lulusobon mo ba siya? Dahil mo na ba siya titiinon? Ano ang magiging, mo duman? Thoughts mo? Okay, yes. Sige nga. Thank you so much po. Very maganda po yung question, follow-up question niya, no? Ako po si Kuya sa simbahan na kung saan pag may nahiling po akong mali talaga, tigasabihan ko po talaga sinda, and nag-advise ako na okay, for example po, pag ang sarong kasangkay or sarong youth, no, na hurt ang feelings, tapos gusto nang mag-siblag sa ministry, hapoton ko siya na dahil lang ba sa wanikan magahiriwalayan kita, dahil mo pa i-consider connection ta sa mga memories na naginibot ta and sa mga pagtarabangan ta para ma-survive ining ministry, para ma-survive ining friendship na ini. So, yato po, very magayon po sa question niya. Salamat po. Opo. So, more on realization, ipaparealize mo duman sa tao na bako dapat arog ka yan instead na madagit. Nag-realize po ako ulit sa parang pagka pinagbigyan niyo po kayo sila ng isang sitwasyon para makapag-realize sila if tama pa talaga or mali yung ginagawa nila, mas makafocus sila para makapag-isip ng kung ano yung tamang gawin po. Ayun, okay. Magayon na parang parang pang-pageant ang simbag kainin ni Barkadang Josel. Nako, thank you so much. For sure, proud na proud ang sa imong mga hobbiness, ang mga padi na yao dyan sa ino kaibahan nindo. Okay, thank you, Josel. Mabalikan ko po later. So, we have Barkadang Jowick. Sige nga po, go ahead po. Ano yung pwede mong i-connectar sa PCNE and duman sa pahayag ni Pope Leo? Sige po. Share po kasabagon ni Pope Leo sa iyang video message na not a true friend is not afraid of telling the truth, of accepting the truth. I-connect ko man po siya duman sa sinabi man ni Shiner man po ni Cardinal Tagle during the PCN, ang tunay na kaibigan hindi natatakot na sabihin ang totoo sa kanyang kaibigan kahit ito ay masakit. Pero po ang tinaawan doon duman ni Cardinal Tagle na if in the moment na we share the truth to our friend, make sure na it is in the right way, na kung saan pinapamatik ta pamanggari sa inda na namumutan ta sa inda despite telling them the truth. Kasi minsan po, kapag nagsasabi kita ng katotoohan, ng totoo na makulog sa satuyang kaibigan, minsan tigpapamatik ta sa inda na bako na sila kamuot-muot, na they do not deserve our love. Yes. So, it's a reminder po sa tuya na when we tell our friends the truth, kay puhan manggari sa pagkamuot, kay puhan manggari pamatik ta sa inda sa pagkamuot na Jesus when we are telling them the truth.
Yes, you're saying, Barkadang Jovic, na kapag tigtataramta so katotohanan sa sarong tao na ikakarahay niya, dapat da iba mamatayan kang tigsabihan ta na so judgment. Yes po, tama po, correct po. Okay. Kasi po kapag namatian ito, mali na po sa iyang interpretation ka ito, na kung saan gari tig-huhusgahan ta na siya, na tig-grade-check ta na siya, na tig-separate ta na siya. So kay puhan pa ipamati tamang gari na despite kan sa iyang in katotoohan na confronting him or her, ipamati ta pa mangyari sa ida na igwang Diyos na masuripot, mamumuton. Yes, opo. And ika mismo as a person na mataramduman, dapat yun talaga yung goal mo, yun talaga sa goal ta, diba, na dai mamatean na tiguhusgahan na. Pero paano kung paano kung sutig sabihan mo gitiilo nun, tapos dai siya open sa ano ba na critic, sa reaction, nagtataram, anong gagigibuhan mo? Mataram ka pa ba o masedensyo ka na lang? Yun din po, tinawan din pong doon yan ni Cardinal Tagle na ang kaipuhan tang mas makamutan itong tawong dipisel, love those difficult persons. Maski makri-arki kulugi payo sa tuya, dapat kamo atan tawag gano'n. Yes. Yung pa doon ito, duman kita inaapodan ni Kristo na mamuot sa mga tao ito. Wow. Kasi argument ito, kagiyaon sa digdis sa kinaban, arog sa ito mamuot, miski dakulon na tinataon sa iyang kulog kibuot, kulog kipayo, padagos niya kinakamutan. Arog kayo ang pagkamuot kan Diyos. Ayun, so dakulong po kita mga tugang na nakukuha sa tuyang mga bisita. Kaya kung kadigit mo dyan sukatanig mo dyan na pagkahapon, tiinuhan na po iyan, okay? Sige, okay. Nagkapirang minutos na sana bago matapos ang sa tuyang program. Siguro gusto ko mo mag-share ng takeaways sa tuyang mga listeners, sa tuyang mga viewers, sa tuyang mga young generations kunyan na nadidipisilan kung nalilibungan kung sa insinda bilong, and nagduduwang isip kung ma-stay sinda sa sarong ministry, sa sarong organizations, and ano ang dapat na ma-realisar nila. Okay? So, sige, balikan ko po si Barkadang Josel. Okay, go ahead po. So, hi po sa mga kabarkada niya to na nagsusubaybay ngunyan sa DCGB, no? If nadidipisilan po kamo, if magastay pa kamo sa ministry, or di nyo aram kung ano ang sunod na plano, then siguro mas magay na balikan taan kung nga kita nagsimula sa pag-serve sa simbahan, no, uno sumisyon ta para magpadagos na ini, no, na ang buhay ta bako lang kita dapat terming kaugmahan. Minsan after kaugmahan igwa talaga nin kadipisilan, and we need to prepare ourselves for that, no, na everyone, no, pagka may naagyan kitang problema, siguro pag may naagyan kitang problema, lagpasan ta lang sinda. Bako ta dapat tambayan ang mga problema ta. Kapag tambayan ta ang problema ta, no, bako kita magiging tunay na kasangkay, magalid ini sa way na kung saan harayo sa buhay na gusto nin Diyos sa tuya, no. And sige po, tapos na po ako ng pero gusto ko lang po, no, since patapos na po, no, gusto ko lang po i-invite mga kabarkada, if nagdadangog or nahihiling nyo man kami, no, may opportunity po next year, no, siguro bako man di may paid, pero I am encouraging you all na siguro pag may time kita, mag-attend kita ng PCNE, no. Sobrang dakula pong pribilehiyo na makapag tangod sa PCNE, and gusto ko man po i-call out sa mga very generous sponsors na mo, para bilang Hobeness, wala man po kaming trabaho para makapag-provide ng mga expenses naman. So, thank you so much po sa mga naging sponsors po naman, especially sa Saints Peter and Paul Parish po, kay Father Nino, and sa mga naging sponsors po na maraming salamat po. And of course sa RCAM po, kasi po sila po ang nagsagot ng registration namin sa PCN. Yes, opo. The best sila. Si Father Nino Tuyo ang yaon sa indongon yan dyan? Yes po, and honestly po, pinag-cover po ng parish yung accommodation po namin
Wow. during our stay po. Yes po. Wow, thank you so much po, Father Nino. As in sa iba pa po na nagtarabang, digdi po sa Saints Peter and Paul na mga jóvenes para po makapag-atender po duman sa PCNE. Sabi digdi ni Juno Barameda Raposa, a friend is like the song of James Taylor da Apo mga tugang. Sabi digdi, you got a friend when you're down in trouble and you need a helping hand, just call my name and I'll be there. Gusto ko ta siya kantahon kasi baga mag-uran, dain na lang. Dinaw-linaw na pati sa langit eh. Diba? So, Barkadang Yusal, thank you so much for your time. Baka may gusto ka i-greet ngunyan na pagkahapon. Si family mo ba nagdadangog or kung sisa, go ahead po. So, hi po sa foster family ko po kay Mama Jinka and Papa Bong, and of course my best friend Ses sa kila Mama Man sa Ligaw, kung nadadawag niyo man ako sa radyo. Hello, and sa mga kasangkay and kalakbay po na ngunyan na Saints Peter and Paul. Actually po may kalakbay faith sharing po kami ngunyan ongoing po. Okay. Hi sa inyo and sana mag-share kita kan sa tuyong pagtubod kay Kristo. Apo, okay. Good luck po sa inyong mga activities, and if ever man na may mga for announcement ka mo, may gusto ka mo i-share or i-announce or ano man ng mga paisiyaon lang po ang GCGB anytime, message na lang kami, okay? Thank you so much, Barkadang Josel Sanyosa. Okay, we have also Barkadang Jovic Dato. Go ahead po. Sige po. Kuya po, gayud ang mensahe ko para duman sa mga jóvenes na minsan nagdududa, minsan na naluluyahan ng buot na magpadago sa ministry, sa misyon na tinataon ni Kristo. Sarong bagay lang po. Let's continue to face Jesus in the Blessed Sacrament. Magpangadji, kahurunon siya. Kasi po, sa kuya iyo po at sa kuyang tool perme, kapag ako nadidipisilan, iyaon po sa kuyang pagduman, pagluhod, pagpangadji, pagkahuron kay Kristo presented sa Blessed Sacrament. Increase your prayer life. Okay, thank you so much, Barkadang Jovic. And yun talaga ang kaipuhan increase lang so pagpangadji. Baka may for announcement ka mo or may gusto ka pasalamatan or i-greet po, go ahead po. Wala po. Siguro po i-announce ko na yung para sa ma-apport na diocesan activity Diocesan Youth Commission for the month of October, which is the Rosary Month. Oh yes, nakatapos nilang po ang meeting niyan. So para po sa mga nagdadangog na mga jóvenes, para sa mga magulang na nagdadangog, we invite the young people of the Diocese of Legazpi to participate in the 43rd Diocesan Youth Marian Pilgrimage that will be po sa Huruan Parish sa first Saturday of October, that is October 3 po gayon. Kundi ako nasas. Okay. First Saturday of October po. Ayun, first Just Saturday. Just your parishes. So makikipag-coordinate po yung mga youth ministry na sa kanya-kanya ng parish and duman na lang sinda sa ayun, Diocesan Shrine. Alright, thank you so much po, Barkadang Jovic Dato. And ano man po ng mga for announcement or gusto nyong ibugtak sa bareta, yaon lang po kami, okay? Message nyo lang kami para mas dakol pa ang maabot kan sa indong ministry man sa indo dyan sa mga jóvenes. Okay, thank you so much. And Ate Chris, baka may mensahe ka po. Go ahead po, Ate Christian Diaz. Okay. Ayan, hello po muli. So para sa tuyang mga nag-share, sa tuyang kasangkay, Josel and Jovi, thank you so much sa mga na-share ninyo. And maski ako, I was really reflecting na nakakatuwa lang isipin na marami tayong mga youth, Ate Jen, who are really have that zeal of serving the Lord and serving the community, serving the parish. So, we're calling on all the youth na nakikinig sa atin at kung gusto nindong mag-serve, just go to the parishes where you belong. They masupog. Yeah, so, minsan kaya napapanginutan ng supog. Yang una sa desire pero nasusupog. So haliunta ang supog tata or ang mangyayari kung masusupog kita. So maraming magagawa ang Diyos sa atin. We just have to take a step.
So just one step at a time lang. Mhm. And yung one Yes. step, and then look for mga pwede ninyong maging kasangkay dyan sa inyong parokya. Approach them, and malay mo, sila yung way para dun sa mga matagal mo nang gustong mangyari man sa sadiri mo, na makapag-serve din sa parish, maging part din ng mga development sa parokya, maging part ng youth, yun na yung way. So do not be afraid to serve the Lord, do not be afraid to be friends with Jesus, kasi wala nang ibang magayon na mangyari sa buhay ta kundi to be friends with Jesus. And yung sinabi ni Jovi Kasubago, you stay in the Blessed Sacrament, that is one of the highest form of prayer and relationship. So be with the Lord, at least spend some time in a week in silence. Ask the Lord, anong gusto mo mangyari sa kuya, my friend Jesus, my kabarkada, and the Lord will surely answer you. Ayan. So yan lang po, maraming salamat. Okay, thank you so much po Ate Christian Diaz. Barkadang Jerome, pwede mo i-screenshot yung mga bisita ta ngayon na pagkahapon. Ismile naman po dyan. Okay, sige. Sabi ni Jovic, lobat na da siya. Alright, thank you so much po mga tugang. Palakpakan ta po sa to yung mga bisita ngayon na pagkahapon. Sinda po ang nag-attend po duman sa PCNE sa UST Manila. And once again, congratulations. Thank you so much po Barkadang Jovic Dato and Giselle Sanyosa. Thank you very much po. Congratulations po. And see you around po, okay? Ate Christian Diaz, thank you so much din po. Alright? So hello man kay Aldric Nemo. Okay. So ang tabayanan po ni Giraray ang programang Barkada ni Jesus sa masunod na Saturday. Ang sa tuyong mga bisita po sa masunod na Sabado, iyo po ang mga young professionals hali po sa manlain na youth organizations po digdi po sa probinsya kang Albay. Kaya mas antabayanan ta po kung sisi ang mga pwedeng mag-atindir. So alauna sa kod alas 3 ni pagkahapon ang Barkada ni Jesus every Saturday po yan, okay? So dangugunta po ining team song kang PCNE. Ini po si Jenny Mati Balyaran na kaibata sa lado technical. Kanina si Kuya John Napoles Ngunyan, si Kuya Ronald Baldo, and of course ang satuyang barkada si Barkadang Jerome. Si Jerome, nalingong ko sa apelido ni Jerome. Martinez, of course. Jerome Nico Martinez. Ini po si Jenny Balyaran. Bye-bye. Sa Indong Nadangog ang programa. Sa Indong Nadangog ang programa Barkada ni Jesus. Abangan Giraray sa masunod na Sabado, alas 2 nin hapon, digdi sa DZGB. Always number 1, always at your service. Salamat kan sa Indong pag-antaba. An oras hatod